God. Hallelujah. Ngayon, sabi nga natin, no, it's a dream come true. No, sa buhay ng bawat isa. Di ba, lahat po tayo, amen, naghahangad po tayo ng isang napakagandang bahay para sa Lord. Amen. Well, no? Yun yung ano natin, yun yung vision natin eh. Mga kapatid. Yun yung ating pinag-pray sa Panginoon. Amen. And for those who pray with me, for those who believe sa vision ng Panginoon, church, unti-unti na po, nangyayari na po yung mga prophecy ng Panginoon through the life of Ate Ami. Praise God. Si Ate Ami po ako nang nag-declare niyan sa church natin. Hindi po ako. Baka sabihin niyo ako na naman ang sinunod na ito. One thing no, na nag-preach si Ate Ami, praise God, dineclare niya. Dineclare niya sa preaching niya na magkakaroon ng church ng magandang venue para sa Panginoon. And I heard that loudly in my spirit, no? Na yung vision na yun ni Ate Ami at yung vision ng church na yun, na nakita niya during those na nagpipreach siya, hallelujah. It's the same vision na ibinagaloob sa ating lahat ng Diyos. Hallelujah, no? Hallelujah, to use the church of God, to use the church of Jesus Christ to this place. Hallelujah. No? Po, tayong lahat, church, hindi lang po kami, hindi lang ako, hindi lang po ang mga elders, kundi bawat tao po, bawat kapatiran po natin na nandito po ngayon, hallelujah, ay parte po kayo ng great mission ng Panginoon po sa lugar na to. Kaya patingin mo yung katabi mo ng congratulations. Congratulations. Hallelujah. Kumain ka na ba? So, dapat ngayon, sabi nga natin, no, nothing is impossible. Sabi nga sa Luke, diba? Sa Luke 1:37, grabe yung Spirit ng Lord. Yun pala yung kanta ni Shane, nothing is impossible. Isa rin yung Espiritu natin na sinabi ng Lord. Hallelujah. For with God, nothing will be impossible. Pagkasabi nga natin, is impossible. Amen. Hallelujah. So, naniniwala pa kayo mga kapatid na kukulangin pa itong lugar na ito para sa Panginoon? Amen. Kukulangin ito, church. Praise God. Ngayon pa lang, lalo next week, no? Grand opening na natin. Amen? Amen. Ayun, babaan natin ang makikita. Kasi alam nyo, tinanggal namin yung mga duck eh. Yung mga duck, eto rin, tanggal rin. Kasi ano, istorbo dito eh. Kaya medyo maingay. So, hallelujah, lahat po tayo ay part ng global mission ng church. Amen. So sabi nga ng mga ibang mga pastors po sa UAE, hallelujah, na hindi na daw po tayo dapat lumayo sa Dubai para ma-meet natin yung mga all nations. Kasi dito pa lang sa UAE, sa Dubai UAE, mamimit mo na yung mga iba't ibang klase ng lahi. Amen. Yung iba't ibang klase ng mga ugali at saka mga tao. Kaya Ate Ann, wala ka pa, marami pang darating sa buhay mo. Sisimula pa lang si Lord sa atin. Amen. Sisimula pa lang ang labanan. Praise God. Pero kay Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, victory na tayo. Amen. Victory na ang gawain natin. Praise God. Hallelujah. Tagumpay na ang Panginoon sa buhay natin. And I believe, no? I believe. No weapon formed against me will prosper. And for the church and for those who have strong faith in the Lord. Hallelujah. Dapat strong faith tayo. Amen. Dapat tayo ay talagang kaya-kaya nating pagtagumpayan yan for the strength that gives to me by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kang iiyak pagka ikaw ay nababash. Okay lang mabash. Sabihin ko lang, God bless. Hallelujah. Praise God. No? At kasama sa buhay, mga kapatid, ang paghihirap. Kapag ang tao hindi marunong maghirap, kapatid, hallelujah, hindi yan strong. Kung puro sarap lang, kung puro, hallelujah, praise the Lord lang tayo, tapos wala ka nang gagawin. Po, hindi ka na ng faith ng Kristiyano, mga kapatid. Ang faith ng Kristiyano, ginagawa. Ano po? Ang faith ng Kristiyano, hallelujah,
no? Nag-build yan. We are the apostles, we are, no? The co-workers of God. Di ba nabasa niyo po yun sa Bible? Yung sa 1 Corinthians, we are a co-worker. I am a co-worker of God. Yung purpose ng God, purpose ko din yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God, kaya hallelujah, no? Masaya po tayo kahit na may mga wiring pa, may mga ano pa dyan, ingat kayo mga kapatid, mga mamaya. Next week, no? By the grace of God, soundproof na ito. Amen. Hallelujah, praise God. At next week, praise the Lord, wala pa tayong flooring kasi iparating pa yung mag-pray pa tayo kay Lord. Amen. Wala lang natin yung stage to. Space. Hindi ko malaman kung saan yung tamborin pa, saan yung gusto pumesto. Saan ba yung tamborin pa? Saan yung ba gusto? Saan yung ba pwede kayo? So dito ang praise and worship. So, hallelujah, no? Yun nga yung title po ng ating text po ngayon, ng ating message ngayon, nothing is impossible. Una sa lahat, mga kapatid, praise God, walang imposible sa Diyos. Sa papaanong paraan tayo, no? Sa papaanong paraan, no? Namamaterialize ng Word of God, no? Yung kanyang mga salita, sinabi niya na nothing is impossible. Papaanong paraan, no? Nangyayari yan. Praise God. Amen? No, during those times, na sinabi to ni Lord, no, ng anghel, no, doon sa magpinsan na si Maria at saka si Elizabeth, no, during those times na ipinidig, no, yung kapanganakan ng ating Panginoon. Sabay silang halos ipinanganak 6 months po na si John the Baptist mo na ang pinanganak ng Jesus Christ. Praise God. No? At doon, mga kapatid, no, pinapakita ng Diyos na dahil si Elizabeth ay isang baog, isa sa barren. And, hallelujah, no? At mapapansin po natin sa scriptures, even in the Old Testament, no, na pagka ang isang babae sa bansang Israel ay isang baog, ito ay isang parang sa kanila. Hindi ito nakakaganda, no? Hindi ito magandang estado. Pagka ang babae sa bansang Israel ay isang baog o hindi siya pwedeng manganak. Pero sabi nga ng Lord mo, kahit na ang isang babae o isang nilikha, no, na isang babae na hindi pwede manganak, sa Panginoon, pwede niyang gawin na magkaanak ang babaeng iyon. Hallelujah, no? So yun yung context, mga kapatid, no, nung message ko na i-deliver ko sa inyo. Pero, ita-divert natin yan ngayon, mga kapatid, doon sa faith natin ngayon. Kasi, magkakaiba naman tayo ng pananalig sa Panginoon. No? Iba yung faith ni Ate Claire, iba yung faith mo, iba yung faith naman ni Kuya Edgar. Praise God. No? May iba't-iba tayo ng paniniwala o meron tayo iba't-iba ng pananalig sa Panginoon. Amen? Meron gusto nagsisimba linggo. Meron, hallelujah, umaga pa lang, pagising ng hallelujah ng umaga, praise God, nagpe-praise and worship na. Inuuna si Lord. Pero yung iba, na meron naman pagkagising, cellphone na agad yung hawak, praise God. Bago mag-pray. Iba-iba tayo ng faith eh. Po, praise God. Iba naman, pagka yung ibang mga kapatid na naman, twice a week lang mag-church kasi mayroon po sila ibang mga ginagawa. Pero sabi nga natin, hallelujah, ang salitang nothing is impossible to God, yung mga taong isinasapang buhay, no? I-declare nila yung pananampalataya nila sa buhay nila. Praise God. Amen. 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 Di ba po? Praise God. At ang sabi nga natin, di ba, sa Mark 10:27, kung titingnan po natin yung Mark 10:27, yun. Praise God. But Jesus looked unto them and said, with men it is impossible, but with God, for with God all things are possible. Basahin din po natin yung Mark 9:23. Mark 9:23 says, hallelujah, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him
who believes. Amen? So, lahat pala mga kapatid ay kayang magawa ng Diyos sa buhay natin kung tayo talaga ay maniniwala. Mga kapatid, ang paniniwalang ito ay hindi lang ito yung naririnig mo na umuo ka. Yes, I believe in you. I trust in you. Maraming ganyan mga Kristiyano, mga kapatid. Sa bibig lang nagtitiwala. Amen? Sa hallelujah, praise the Lord lang, pag maganda ang sitwasyon ng buhay, sa araw sila naniniwala sa Diyos. Eh, how about naman, pagkaiba na ang takbo ng sitwasyon mo, kapatid? Amen. Pag marami ng pagsubok, pag marami ng nagbabash sa'yo, pag marami na sa'yo, marami ng trials and sa'yo, at mga pagsubok, patuloy ka pa rin bang magtitiwala? Like, no, yung nangyari po sa ating sibahan, mga kapatid. And I believe, no, yung pagsubok na yon, yung trials na yun yung magiging pundasyon ng church natin. Hallelujah! Alam niyo, magandang pundasyon yan. Yung natin, yung mga trials natin na pinagtagumpayan natin. Alam niyo mga kapatid, ang puno na binabagyo, no, na nakatayo pa rin sa gitna ng bagyo. Hallelujah. Yun yung mga yun yung puno, hallelujah, no, na nagbubunga ng sagana. Hallelujah. Tayo mga kapatid, we all believe in the Word. Kailangan natin maniwala sa Panginoon, kapatid. Kailangan natin mag-trust sa Kanya. No matter what is the cost. Kahit ano ang dumating sa buhay natin, kahit na anong pagsubok yan, kahit na anong sacrifice yan, mga kapatid. Praise God. Maraming paraan ng Diyos para tayo ay pagpalain, para magawa ng Diyos yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Praise God. Para millions of ways, no, ang pwedeng ibigay sa atin ng Lord sa problema natin, mga kapatid. And I believe, no, sabi ko nga, hindi ako pababayaan ng aking Panginoon. All I have to do is to work on that faith, no? To believe, to hold on to my faith, and to pray and to ask the Lord. Praise God. No? Wala tayong dapat na ipangamba sa Panginoon. Wala tayong dapat na, hallelujah, kung ang purpose naman ng ginagawa natin ay para sa Kanya. Amen. Matakot ka, kapatid, pagka ang motibo mo ay hindi ang masa kalooban ng ating Panginoon. And I'm sure, no? Sabi nga, di ba po, in the book of Luke chapter 3, Matthew chapter 7, sabi ko sa Matthew, di ba, number 1, yung ano po natin, na magagawa ng Diyos yung mga bagay na sinasabi sa atin, true believing. True believing. Hallelujah. Number 2, hallelujah, sa Matthew chapter 7, ito po sabi ng Panginoon. Matthew 7:7, the book of Matthew says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For anyone or for everyone who asks, receive, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. Amen. Ang ganda nito, mga kapatid. Kumatok ka na ba? May ginawa ka ba sa faith mo? O baka iniisip mo pa lang na malayo yung pupuntahan mo, ay tumatalikod ka na. O nanghihinayang ka doon sa mga pagod, doon sa mga hirap, doon sa mga gastusin, doon sa mga bagay na alam mo talagang parang hindi mo kaya. Church, talagang hindi ito mangyayari, kapatid, kapag hindi ka kakatok sa Panginoon. Hindi mo kakatokin ang puso ng Diyos. Hindi mo siya kukulitin. Ang Diyos kinukulit yan. Di ba mga kapatid, meron ganun parable sa Bible na may isang doon na judge ba siya? Na nangulit siya sa Lord. Amen? So, habang talagang pagka hindi pa pinupuksan ni Lord, patuloy lang tayo kumatok sa Lord. Church, ang lugar na to, halos 2 taon po natin itong pinag-praise sa Panginoon. Hindi po ito isang araw lang, hindi po ito isang buwan lang na pinag-isipan.
Itong bagay na po ito na lugar na to na kung saan po tayo nakaupo ngayon. Hallelujah. 2 taon po itong pinag-praise sa Panginoon. Bago po ito, hallelujah, dinesisyonan. Hallelujah. Ano po? Praise God. Kumatok tayo sa Lord. Bubuksan ng Lord. Sabi nga ng Bible, sinong anak na po kapag humingi ng tinapay ay bibigyan siya ng bato? Sinong anak kapag humingi siya ng mga bagay sa buhay niya, no, na hindi pagkakalooban ng ating Panginoon? Lord, sabi nga natin, di po ba? Praise God, sabi nga natin, no, nung ipinag-pray natin tong lugar na to, ang daming lugar na inano ang Panginoon, na sinubukan natin, warehouse, and even pumunta pa tayo sa Sarja. Sino dito yung nakasama sa Sarja? Okay sana doon, ang mura. Kaya lang, walang pupunta. Sabi ko nga, ang ganda pa sana ng warehouse na yun, grabe. Pwede pang second floor. Sabi ko kay Ate Mel, okay ba sa isa sa atin? Sabi ko, namatay ng Ate Mel. Para talagang ano, pero alam niyo, di ba po, nag-try din tayo sa Ashman. Amen, nagpunta rin tayo ng Ashman. Praise God. Kung pwede nga lang sa Ras Al Khaimah, di po ba? Kaya na napakalayo na. Amen. Sa lahat po, church, hindi po ito kalooban ng inyong lingkod. Amen. Kalooban po ito ng ating Panginoon para po sa ating lahat na nandito. Amen. Amen. Hindi po ito kalooban. Bakit ako maghihirap? Bakit ko igagastos lahat ng ipon, lahat ng meron ako, ibibigay ko sa Lord para lang dito? No, this is the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin. And even not only for us, but for every people, no, na mag-worship dito, na sasamba dito, na mamaborn again dito. Don't you know na maraming tao ang dadali ng Panginoon dito? Di mo ba alam, mga kapatid, na maraming maborn again, maraming mga magiging pastor, maraming magiging servant ng Lord dito. And for all those, I know, maraming tao ang magre-repent ng kanilang kasalanan dito. Amen. Maraming tao ang papagalingin ng Panginoon through this church, through this place. Dapat ganun yung ano natin, ganun yung striving force natin kay Lord. And even Satan, no? And even Satan is throwing in my feet right now. Nasa talampakan na siya, si Satan ay nasa talampakan na ng pako. Dumi pa naman ng pako, matay siya sa akin. Praise God. Siguro naman, hindi tayo ma-reach out si Satan dito dahil sa 17 po. Serpent lang siya eh. Di ba? Agila tayo. Amen? Serpent lang siya, agila Kristiyano. Hallelujah, lumilipad na mataas through the storm. Praise God. Bagyo lang yan. May Diyos ako. Amen. May Kristo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi yan mananalo sa atin. Praise God. Kaya, church, I want to encourage you na dito sa ginawa ng Panginoon. And I believe, each and every one sa inyo na sinentela ng Lord, yung lahat ng, alam nyo, yung pinagdaanan natin, no? Yung sinabi natin itong vision, yung sinabi natin itong lugar na to, parang hallelujah. Parang wala gustong maniwala. Gumagano'n lang eh. Oo, walang tayo, pero deep inside, di ba? Parang, alam niyo yun, na parang talagang kinakain tayo ng doubt. Amen. Kahit ako mga kapatid, no? Praise God. Hallelujah. Ilang buwan ako hindi makatulog dito sa... pero, hallelujah, glory to God. No? Unti-unti na. Para kasi tayo nanganganak sa Panginoon. Di ba po? Ang nanganganak, mga kapatid, hindi yan muna makikita yung ligaya. Siyempre, maghihirap muna tayo. Ganun ang pagsilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi madali ang pinagagawa ng Lord. At sabi nga ng maraming mga preachers and servant of the Lord na hindi kaya mag-isa ng pastor ang gawain ng Panginoon. We need each and every one po sa atin. Kaya palakpakan po ninyo ang ating na hallelujah, na ito na, malapit na. May soundproof na rin po tayo na ando na po yung soundproofing natin. Praise God. Next week,
pagka inalaw na ng Lord, no, si Brother Marshall, praise God, update na sila. Kaya ipag-pray natin yung mga tao po na ginagamit ng Lord. Praise God. Sabi natin po sa Psalm 46:10, di ba? Number 2 po, di ba? Knock. Number 3, praise God. Ano ba sabi ng Lord? Praise the Lord. Find. Seek. Seek. Paghahanap. No? Seeking. Ayan. Saan ba murang may material? Aba, ang hirap po hinahanap ko yung mga material na kapatid. Alam niyo po ba, church, isa lang po, testimony lang ha, church. Lagi po ako sa Dragon Mart. So, okay. Oh. I love Dragon Mart. Andun lahat. Lahat ng tinatanungan ko pagka, how much this? Sabi niya, 26. Lilipat ako sa kabila. How much this? 30. Talagang, bago ko makabili ng materialis para sa Lord, praise God, naghahanap siyempre ako. Amen. Mas mura, di ba po, at mas affordable para sa atin. Amen. Hallelujah. So, sa pag-anak mo mga kapatid, hallelujah, hindi madali. Kasi hallelujah, no? Na nandyan mga kapatid, maglalakad ka, init ng araw, maraming struggle, maraming obstacle. Praise God. Pero kapag ka nakapokus ka sa dream mo, kapag nakapokus ka sa will ng Lord, hallelujah, lahat ng mga obstacle na yan, ay hindi yan magiging troublesome sa'yo. Praise God. No? Kahit na, sabi ko nga po, naghahanap ako, Lord, kahit po ako walang pera, pumupunta ako ng Dragon Mart, praise God. Sabi ko, Lord, balang araw mabibili ko din yan para sa'yo. Balang araw ibibigay mo rin yan sa akin. Seek and you will find. Amen. No? Meron talagang para sa atin. And sabi nga natin na po, at isa rin po isang halimbawa din, church, na isang great example din po, itong paghahanap po ng ating venue. Ang akala ko, napakadali lang palang maghanap ng para sa atin. Kasi yung mga ibang churches, ganito po ang ginagawa nila sa DERA Alam niyo po ba sa DERA ay more than 60 na po silang may ganitong klase ng venue. More than 60 na po. Sa DERA alone. At sabi nga po nung ibang mga pastor po, Pastor, doon sa Barsha, wala pang ganitong katulad na itong venue natin. Wala pang ano. Ang una po natin, di ba, ang una nating tawag dito, pinag-pray ay warehouse. Naghanap tayo ng warehouse at dami natin pinuntahan. Siguro nagsawa na sa akin yung mga agent, no? Kasi kakatanong ko kung magkano yan. At yun pala ay hindi rin ganun kadali. Praise God. Hindi rin talaga ganun kumbaga marami talagang babayaran, maraming restriction. Pero sabi nga natin, sa paghahanap natin, nung natagpuan natin itong Alicia Park Tower, ito ay, during nag-meeting kami ni Pastor Bats, sabi niya, Pastor, baka dito ka maghanap, parang gano'n. Parang tinuruan nila ako. Siyempre dapat makinig din naman tayo doon sa mga tao na sa paligid natin. Pero actually talagang, yung ganitong klase ng konsepto, parang alanganin ako kasi office sa kabila, office dito, tapos ang lakas na pagdugan natin, para baka mamaya mareklamo tayo. Pero ito na nga po yung ating, di ba po, ito na po yung ating ginagawa ngayon. Sinubukan natin mag-praise and worship. Umakit kayo yung security guard. Oh. Umakit siya. Sabi niya gano'n. Lumalabas daw yung sounds natin. Oh. Siyempre, hindi pa naman tayo sa group ngayon. Oh. Pero malakas na yung tama niya, di ko ba? Okay, excited na tayo, di ko? Praise God. Acoustic pa lang yun. At saka kanta pa lang ni Sister Kia. Lalo pag si Shane ang kumanta. Si Ian ang kumanta pala. Sumisigaw yan. Kaya nga eh. Tapos di ba daw no, yun nga mga kapatid, siyempre, i-ano natin yan. Gagawa natin ng paraan. Amen. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. In God, pag may ginagawa tayo sa part natin, pag ginagawa mo yung part mo sa Panginoon, and God will do His part as well. Oh. Magkagawin ng Diyos yung part niya, kapatid. Like this mga kapatid, no? Naghanap tayo, and binigyan tayo ng Lord ng Alicia Park Tower. Na malapit sa metro, malapit sa mga grocery store,
malapit sa kainan, hallelujah, at merong malaking space para po sa atin. Praise God, ngayon pa lang na puno na tayo ngayon, how much more pa. No, pagka mag-i-invite pa tayo. Praise God, lagi na tayo mabibless. Kaya, tulungan po natin itong church natin, no, na masaturate po natin ito para walang lumabas na ano dyan, na ingay sa mga opisina nila. No po, hanapin natin at tumatok tayo, mag-seek tayo sa Lord. May kaparaanan ng Lord, no, sa lahat ng gagawin natin sa Panginoon. Ang tanging motto po natin, ang tanging tawag dito po, ang tanging ating faith po, it's for God's glory. Amen. It's for God's glory. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. Hindi po tayo nandito ngayon para magpasikat, no? Para masabi nila na mayroon tayong ganito, no? Ginagawa natin ito, mga kapatid, for God glory. Amen. Ginagawa natin ito, mga kapatid, to make God please. Eh sabi nga din po sa Hebrews, hallelujah, no? Sa Hebrews 11:6. Basahin po natin yung Hebrews 11:6. Praise God. Amen. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ano po, sabi ng Bible, pag walang pananalig, imposible natin ma-please ang Lord. Kaya we all come here with faith. And I, myself, I believe. Ano po, pinagpala na ito ng Panginoon. Granted na ng Lord lahat ng bagay po dito. Although hindi naging madali. Kasi pagka bibitiw tayo, pag bibitiw po tayo sa pananampalataya natin, at pagpapatalo po tayo sa distraction, sino po dito ang tinalo na ng distraction ng Lord? Taas po na lang ang kamay natin. Siguro lahat tayo tinalo na ng distraction na po. O hanggang maaari mga kapatid, konting ano lang ng kapitbahay mo, na-chismis ka lang, wala na, umiyak ka na. Ayaw mo na mag-church kasi sinabi ng ano, yan, plastic yan. O, taas na kamay doon, pagkating naman ito, ano? Smosa. Uy, tinamaan si ate. Sorry. No, di ba? Praise God. Paano tayo magpapalain ng Panginoon, no? Kung konting distraction lang sa buhay natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Yan, tingnan mo lang. Tingnan mo ba? God bless, no? Ganda. God bless sa ating lahat. Kaya church, encouragement lang po dito sa ating ginagawa sa Lord. Amen. So, sama-sama tayo. Unti-unti natin itaas ang Lord, no, sa lugar na to. Ano lang? Unti-unti natin, no, na i-provide ng Lord, no, yung lahat ng pangangailangan ng bawat, no, nagtitiwala sa Kanya. And my faith, Lord, na ibabalik mo, Lord, ang blessing na ito sa iyong mga anak. Siksiklikli na tumaapaw sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ng pagod, ang lahat ng hirap, lahat ng prayer, no, lahat ng sacrifice natin. Hallelujah! Mawawala yan pag nakita natin na puno na tulong. Andiyan na yung mga tao nila ng Lord sa atin. And even, no, makikita natin, no, yung buhay ng bawat isa, no, na binabalik na ng Lord. Hallelujah! Yung mga pera ginastos natin dito. Mga kapatid, hindi biro, ano po, yung ginastos po ng church natin sa lugar na to. Kaya mahalin natin itong church na ito. Mahalin natin itong lugar na to. Ipag-pray natin itong lugar na to, mga kapatid. Huwag natin hayaan na makuha lang ito ng kaaway. Amen. O huwag natin pabayaan itong lugar na to kasi ito na yung final destiny ng church natin, mga kapatid. Amen. To praise and worship Jesus Christ in this place. Hallelujah! Amen. Church, wala na tayo makukuha na ng ganitong kagandang place. Kasi nag-ano na po tayo. Nagtingin na po tayo, ano po.
Marami dyan sa malayo. Okay, malayo. Gusto ba ninyo sa malayo? Ayaw naman natin. Sa Ras, dapat ka, doon tayo sa Ras Alcor. Meron din sa Ras Alcor. Kaya lang, parang ano naman yun, parang garage, parang mga gawa ng kotse. Baka mamaya kasama natin yung mga gulong doon at saka yung mga makina ng kotse, nagpupuri tayo sa Lord. And God, no, hallelujah. And all sa kaalaman ng Panginoon, no, sa kanyang majesty, sa kanyang kapangyarihan, no, dinala niya tayo doon sa malapit lang sa metro station. No, na lahat ng ipinagpe-pray, hallelujah. Ang sabi nga ng iba, paano niya nakuha itong lugar na to? Paano natin nakuha itong lugar na to? By the grace of God. Amen. By singing, by knocking, by prayer, and by believing the Lord Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, tapos na po yung ano ko, yung part ko. Amen. Kagabi, hallelujah, yung basurahan. 2 truck yung tinawag ko. Aba, dalawa silang pumunta. Hindi ko tuloy alam gagawin ko kung sino yung pipiliin kong truck. Eh baka singilin ako pareho. Eh yung truck na isa, dumating kagabi, malaki. Yung isang tinawag ko, maliit. Naku, tumawag. Sabi ko pa, sino ba itong tumatawag sa akin? Sino ba itong isang dumating? Para magkaiba. Sabi ko, problem. Baka ito yung tinawagan ko. Eh, naiload na namin lahat yung mga basura. Eh, tumatawag yung isang truck. Ang coming. Ang ginawa ko, pinatay yung telepono ko. Bahala ka na dyan. Naiload ko na eh. Pero glory to God, di ba po? Hallelujah. Kaya makikita niyo malinis na ito. Kagabi mga kapatid, nakakatakot dito. Opo, ang daming itim-itim dito. Hallelujah. Si Shane nga, pumayat na sa kila. Di ba? Si Russell, nagbukang basurero kagabi yan. Di ba? Pero nag-wait, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Nung una to, ano to, mga yan. Maraming parang tiles. Tapos may mga partition dito. Pero ngayon, di ba? By the grace of God. Amen. Nakaupo na tayo. Praise God. Kaya lang, bigla pumilit. Kasi siguro, marami tayo. Ba next week, baka mamaya, hanggang doon tayo yan. Oo, kasi may mga opisina tayo. Mga panak. Mga doktor. Doktor ng theology. Invite kayong Kasi, nag-commit kasi yung Church of God sa atin dito. Church of God, isa sa pinakamalaking church sa Sarja. Sa kanila yung Sarja Worship Center. Wow. Pero wala silang venue sa Dubai, kaya glory to God. Ito yung magiging house of prayer nila. Wow. Amen, di ba po? So, dalawa na po yung church na nag-commit sa atin. So, parang, malaki-laki na rin yung dagdag na yun sa pambahay natin. Praise God. Amen. Amen. Di ba? Tapos, dalawang church na nga kailangan natin mga kapatid. Hindi na tayo magbabayad sa lugar na to. Sila na ang magbabayad. Amen. Ibang merienda pa tayo. Ha? Praise God. May pag-taxi pa si Rachel. Papuntang din. Amen. Yung mga tamborin, baka mamaya may pang-merienda namin sila. Alam na rin ang pangarap natin mga kapatid. No? Na parang araw, yung mga offering natin, yung mga tithes natin, naiipon na natin yan para sa mga nangangailangan natin kapatid. Malay mo, may mamatayan, di ba? Katulad ni Sister Rachel. Amen? Meron tayong maiaabot kahit paano. Praise God. Amen? At kung meron bang pangangailangan na simbahan, church, hallelujah, may puprovide na ng Panginoon na hindi na tayo magpe-pledge na malalaki. During anniversary, hindi na rin tayo magpe-pledge kasi dito na lang tayo. Yeah, dito na. Amen? Pagkain na lang. Kain na lang. Praise God. No? Yan yung mga kapatid, yan yung dahilan kung bakit kailangan natin ng ganito. Next week, kahit tatlong church pa tayo. Praise God. Kaya, ini-encourage ko po yung mga kalalakihan dyan. Brother Jobert, Kuya Jude, Brother Russell, Brother Ian, ano ba? Tagal nyo naman mag-aaral. Mag-stick tayo kay Lord. Amen? Amen. Amen. Preach the word of God. Amen.
Amen? Seasoning out of season. Para hindi naman masawa sa mukha namin yung mga tao. May ibang mukha naman. Katulad ni Brother Russell, ang pogi-pogi na pag ginagamit ni Brother Russell. Uy, yan! Tapos nakabukas parang bigong. Di ba, init? Hello? Hello? Boys? No, we need the preacher. We need a preacher here in the church. Kaya natin yan. Amen. O si Ate Ellen, nakikita natin. Pag-ganyan-ganyan lang yan. Ibinibin lang yan. Pero ang lakas na anointing yan. Dati, di ba kapag-preach yan. Pero ngayon, ang galing-galing yan ang mag-preach. Amen! The Lord. Kasi si Sister Gloria, lagi may sakit. Pagod. May sakit. Kasi busy-busy. Busy. Yan yung mga kababayan natin na tumatayo, no? To stand up in His faith. Praise God. So si Sister Kian, malay natin ang mga audience niya, mga modelo. Kasi maraming modelo dito. Maraming mga white people. Oo. Oh. Na pwedeng, di ba? Praise God. Church, come on, wake up. Let's go. Let's go. Hallelujah. Huwag tayo ng patalo. No, sa pagod, puyat, hirap, gastos. Panay na ako ng pera. Praise God. Pero, hindi ko kayang matiis, mga kapatid, pag may pinapagawa, may iniutos ang Lord sa iyo. Hindi mo kayang tiisin, mga kapatid. Kung talagang servant ka ng Lord, hindi mo matitiis na mag-inutos sa iyo ang Panginoon na hindi mo susundin. Hallelujah. Kapatid, hindi mo kayang taliguran si Lord. No? By faith, by faith with action, with works, mangyayari yung mga panaginip natin sa Panginoon. Amen. Mangyayari sa lahat ng bagay na pinangako ng Lord sa bawat isa sa atin. So God, my God, will sustain all my needs according to His richness and His glory. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa lahat ng mga kapatid. Salamat sa lahat ng nag-step up in faith. No? Na hindi nagpatangay doon sa mga chika-chika ng mga ano dyan. Hallelujah. Your words is not God's word. Amen. Hallelujah. Your words is not my word. It's not God's Amen. word. Amen. I believe in God's word. And I hear God's word in my heart. Hallelujah. Ba't ang pakikinggan yung salita mo? Salita mo ng Diyos yan? Salita mo lang yan. Pero ang pakikinggan ko, yung sinabi ng Panginoon sa akin, hallelujah. Yun ang gagawin ng Lord. Yun ang gagawin ng Panginoon sa church natin. Hallelujah. Praise God. Kung pakikinggan mo yung mga salita ng mga tao dyan, babagsak ka. Babagsak ka. Nasa 17th floor pa naman tayo. Sa bitana. Siya isara mo yung bitana dyan. Ha? Praise God. Papayag ka ba? Nasa isang tao lang. Oo. Ha? Gagawin ko lang kayong inspirasyon. Amen. I will make you see what the Lord has done in my life. Amen. I will see to it, no? Na victory in my life. I will see to it. No matter what, di ba? Kahit tumakas tayo, even the shadow of death. Praise God. Pinangako ng Lord sa mga believer yan. Praise God. Dumi lang yan. Pagod lang yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan din tayo ng hallelujah, ng dwelling place. Receiving pool pa. Amen. Amen. Pag mag-baptize, doon na lang, no? Pag mag-baptize, no? Pag mag-baptize. Ay, ba? Sa swimming pool. Doon, sa swimming Dito, pool. pwede tayo mag-tayo. Baptism. Church, okay po ba? Sing. Yun po natin mga kapatid sa Book of Matthew. No? Last din mga kapatid, no, sinabi ng Lord sa atin, sa mga believers niya, praise God. Knock. Tapos na po tayo doon. Seek and you find. Yan, tapos na pala. Hallelujah. So sabi natin po, in ating po, conclusion po, pag hallelujah sa Psalm 46, 10. Ilang
to security guard. Oo. Kasi wala pa tayong soundproof, nagpasimba na tayo. Okay lang, di ba? Mm. Praise God. Yung pala, makasama ka sabihin, baka gumanon eh. Kinakabahan ako, baka gumanon yung security. Pareho kamay sa akin. Ano ba ito? Binigyan ko na nga ng sapatos, yung Steve Bader ko sapatos, binigyan ko na sa kanya kanina. Para tumahimik ka na. Hallelujah. Eh yung hindi ko ginagamit na sapatos, binigay ko na sa kanya. Sabi ko nga nung isang araw, what is your shoes? Size? 42 daw. Oh, sabi ko meron ako sa pastor. Hindi ko na ginagamit. 19 ano pa yun? Ay, 2011 pa yun. Yun yung unang-unang, hallelujah, yun, anointed yun. Yun yung unang-unang sapatos na pag-formal ko. Binigay ko na sa kanya. Kaya nga, baka gumanon eh. Dalawang security guard yun eh. Sa panggabi, sa pang-araw. Kasi pang-araw pa lang, masipag din umakyat yun eh. Masipag kasi din eh. Kaya, church, amen, no, yung lugar na to, praise God, para sa inyo po ito lahat. Para sa akin ito. Dito para sa akin. Ginawa ko lang ito para sa inyo. Kasi servant niyo ako eh, hindi ako ano sa inyo. I am your servant, hindi ako ano sa inyo mga kapatid. Ito ay regalo ng Lord sa atin. Bigay ng Lord sa atin. All we have to do na nandito na siya. Amen. Parang, arihin mo parang bahay mo ito. Arihin mo ito parang sa iyo, na ikaw ang naghiram dito. Sabi nga ng Bible, iba ang nagtanim, iba ang aani. Amen. Kami ang nagtanim, kayo ang aani. Para sa inyo ito, mga kapatid. At for a matter of months, makikita niyo na yung kaibahan na ulit. Amen. Mapagmamalaki niyo mga kapatid na meron kayong ganito bahay, spiritual house. Sa pamilya niyo, sa mga amo ninyo, at kahit kanino. At hindi kayo mahihiyang mag-invite. Amen. So, church, tayo po tayo. Let's